Magandang araw ka-Grace Farming. Ayan na po sila ano. Meron na na-attract doon sa nilagay nating ipot ng manok, no? Doon sa ganyan po ay palatandaan na meron na mag-iitlog, meron na mga nabuntis na, kaya tumatambay na sila diyan, ano? Kaya ayun, dito sa video pong ito, i-discuss lang po natin kung ito bang mga black soldier fly ay nangangagat, kung ito bang mga black soldier fly ay katulad ng mga bubuyog na nag-i-sting, ano. Unang-una po, hindi po sila nangangagat, ano, at saka friendly po yan sa environment. Kung makikita nyo, naglagay ako ng dahon, doon sila parating pumupunta, ano. At pangalawa, wala po silang bibig. No po? Kaya siguro tinanggal o nilikha talaga ito ng ating Panginoon na walang bibig upang hindi na katulad ng bangaw na makakapag-transfer ng sakit, ano, at saka yung mga pagkadumapo sa pagkain ay makakapag transfer ng iba pang mga bakterya. Ang galing nga naman, ano. Kaya pagka nag-multiple po ito ay talagang sigurado ang kanyang purpose dito, ano, ay para kumain ng mga material na nabubulok, material na fresh na nahuhulog sa lupa. Kaya nga naman pagkakinain at dumumi itong mga black soldier fly larvae ay nagiging fertilizer para sa mga halaman at pagkukondisyon ng ating lupa, ano. Ang galing nga naman nitong black soldier fly neto. Isang napakasimpleng insekto lamang na talaga nga naman ay pakipakinabang para sa atin. At the same time ay itong isang malaking contribute sa ating paggagawa o pagka ano ng feeds para sa ating mga alagang hayop. Ang galing talaga, ano. Ang sinasabi niya, kahit anong kainin niya ay kino-convert niya ito sa protein, no? Kaya na kailangan natin, no, sa ating mga alaga. So ayun, ang galing. So ayan ang pag-aalaga ng ating mga black soldier fly. At pagkatapos nga naman ay makokolek na natin itong mga itlog na yan. Kaya ang galing nga naman, ano. Kaya ayun, talaga sa ganitong farming, kung kayo lamang po ay aasa sa grasya, ay talaga nga naman lahat po ay magiging productive. Dati naman po, noong unang panahon ay ganyan naman po, no? Wala po yung mga formula feeds na gawa ng tao. Mostly pinagko-combine lang po nila kung ano yung kinakain ng manok, pinagko-combine lang na nila. Kaya ayun, kasama yung mga ganyan insekto, no? Kaya kapag talaga umasa lang po tayo sa grasya, ay talaga magiging sustainable ang ating mga pagpapaalaga. Kaya napakagaling po, napakaganda po. Kaya ayun, no, balik po tayo doon sa behavior kung paano sila mag-itlog. Yan, no, lahat po ng kanilang i-hatch po na itlog within 3 to 4 days to 5 days ay ito ay magiging larvae na. So sa pagiging larvae po niyan, tatandaan po natin yung day na yan, 3, 4, 5 days magiging larvae na sila. So sa susunod na video po natin, ipapakita po natin kung paano po natin i-prepare yung ating gagawin upang yung mga larvae alam na nila kagad kung saan sila kakain. Na po? Nabanggit ko nga po kanina, kung sila ay pakawala sa gubat, sa bundok, ang kanilang black soldier fly ay doon sila mag-iitlog malapit sa mga mamabaho na kailangan nilang i-decompose ng mga material. Ano po?
the same po dyan, susunod po natin video, paano yung preparation natin kung alam nila kung saan na sila kakain. Napakaganda po, no? Kaya ayun, abangan lang po natin ang ating susunod na video. Sabi ko nga sa inyo, dadandahanin po natin itong mga ganitong discussion upang inyo lalong maintindihan. Ano po? Kaya ayun, paki-like lang po, paki-comment lang po, pa-subscribe lang po, pa-share din po sa ating mga ating mga kaibigan, kamag-anak. Maraming salamat po. God bless po.